Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa lingong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliguan na galing ng Santa Maria, ay hindi sa issue ng we support resolving fake news o yung issue ngayon ng pagsugpo ng ating pamahalaan sa fake news. Yan. Ang palasyo, ang Administrasyong Marcos ay nasa gitna ng pag-uusap hinggil sa solusyon laban sa fake news na ito. Fake news na ito ay matigil sa pamamagitan ng pag-regulate ng social media post. To read fake news posts. Yan. So yan yung pinag-uusapan ngayon ng Malacanang na i-regulate yung social media post para masugpo yung fake news o yung mga scam, misinformation. Yan. So ayon sa PCO Undersecretary at Palace Press Officer, ay kailangan ng tulong dito ng taong bayan o whole nation approach upang maresolba ang fake news. So, ang ating PCO, yung administrasyon, sila ay humingi ng tulong sa taong bayan na makiisa to resolve fake news. Yan. Nagkaroon ng MOA ang PCO at yung CICC, yung Philippine Communication Office at Cybercrime Investigation Coordinating Committee. So nagkaroon sila ng coordinating center para magkaroon sila ng MOA, magkaroon sila ng MOA to suppress o to resolve fake news, yung misinformation, disinformation. So sila ay maglulunsad ng apps para malaman yung mga fake news. Pangalawa ay naglunsad din sila ng hotline 1326 para dito isumbong yung mga scam, fake news, yung mga ganyan. At doon sa ating mga government website o e-gov. So ngayon, ang The Critics Promotions ay at People's Anti-Crimes Promotion, yung ating anti-criminality promotion, ay mariing sumusuporta sa mabuting pamahala, patas, hustisya at karapatang ng tao. Kasi yung ito ng pag-resolba ng administrasyon sa fake news ay ating sinusuporta ng ating administrasyon Marcos sa pag-resolba nito. Subalit dapat pag-aralan ang karapatan na malayang pagsasalita upang hindi malabag dito sa mga pag-regulate ng posting o paglaban sa fake news. Yun. So sana ang ating pagpula rito, ating opinion konsultasyon ay tayo ay sumusuporta na labanan ng pamahalaan yung fake news. Ngayon ay tingnan mabuti yung pag-regulate ng mga posting. Kung ito ay hindi ba makalalabag doon sa karapatan na makapagpahayag. Ngayon, tayo ay, halimbawa, para maiwasan yung fake news niya, kasi kinakailangan ay tingnan mabuti kung paano yung nakbangin to regulate. Halimbawa, at paano, tatanggalin ba ito, bablock, para kung halimbawa gumawa, o halimbawa ito ay fake news, o ito ay misinformation. So mayroon pa kulang investigations para paano yung mga halimbawa sa Facebook. So usually hindi naman matatanggal ng gobyerno basta-basta yung halimbawa mayroong isang tao gumawa ng fake news o misinformation. So ngayon, malaman ng gobyerno, kung matitrace na yung pangalan, makakasuhan, pupunta sa bahay o watch member. Sino yun? So ngayon, pwede sila mag-request siguro sa social media, Facebook, para maaaring masuspend, matanggal, o yung post lang, o yung buong account. Halimbawa, kung buong account ay pang ginagamit sa scam o fake news, so maaaring lapitan yung ating yung Facebook, halimbawa, international, so meron dapat na unayan. So ngayon ay paano gagawin niya? Dapat maging fair
kung paano kasi maaaring mayroong halimbawa kasi yung pamantayan ng halimbawa yung Facebook lang, kapag ka report ka doon sa halimbawa content mo na bumabahil ka sa standards nila, tatanggalin ka or tatanggalin yung post or hindi ka makapag-post ng ganun. Kahit nga lang links, hindi po pwede. So ngayon ay yung pamalaan papaano yung halimbawa papaano yung malayang pamamayag mo ay malayang pamamayag mo tingnan kung ito ay hindi malalabag na idadagdag pa doon sa international na sinusunod ng Facebook sa kanilang standard. Kasi merong community standard yung Facebook eh. So ngayon dadagdag yung ating pamalaan para sumpuin yung fake news in our country. Mayroong mga Pilipinong gagawa noon. So siyempre makipag-coordinate sila at kung paano gagawin pa. Sana yung hindi malabag yung karapatan kung paano magkahayag at maging perito baka mamaya yung mga mahusay na pamamahayag halimbawa pagbibigay ng post doon ay even though ito ay halimbawa lalo na kung ikaw ay nagpo-post ng pagtuliksa sa pamahalaan at sabagat may mali baka ikaw ay i-take down yung account mo or yung iyong post, di ba? Which is totoo naman, di ba? Halimbawa may pababasihan. So may mga ganung mga bagay. So paano ang gagawin ng pamahalaan? So sana yung karapatan ay hindi halimbawa meron dapat iparating sa pamahalaan kagaya halimbawa yung sa YouTube. Di ba? Halimbawa mayroong mga kasi kung sa international standards, merong ang ipaparating doon, paano mo may paparating sa pamahalaan, maikuha yung halimbawa isang ebidensya i-upload mo doon. Meron nagbarilan doon, ikaw nakakuha ng ebidensya. So maaari bang halimbawa kasi sa standard kung ikaw ay isang simpleng vlogger o simpleng ako nakakita ka ng ganoon in-upload mo maaaring halimbawa kung sa YouTube maaaring mapayagan ka kasi yun ay pagsusumbong sa pamahalaan maaari or para ma-actionan. So ngayon kung halimbawa anong gagawin ng ating pamahalaan sa mga ganung mga bagay halimbawa. Diba? Pag may mga ganyang mga post, alam ba sa Facebook, pinost mo maganon. Di ba, pag minsan kumukuha tayo ng atensyon sa pamahalaan, nagpo-post ka, nagarambulan doon, di ba? So, paano ang gagawin doon? Ano ba, So, by, iti-take down ba o whatsoever thing? Yung by scam, whatsoever. Diba? Mga tipong mga ganun, or ano ba ito by for entertainment purposes? So, yun. Kaya dapat siyempre may fair investigation at tinitingnan yung kalayaan nung pag-post. Yun. So, dapat ay masusing pagsala ng mga posting o vlogs kung ito ilalabag sa batas o cybercrime law. At kung lalabag, yun. Kung lumalabag siya sa cybercrime law, yung fake news nga, disinformation, syempre kung lalabag ka sa batas, libel, cyber libel, o mga particular na tao, pamahalaan, maliit, malaki, so cyber libel. Kung maaaring labagin mo yung cyber law, or iba't iba pa mga batas na may kaugnayan doon sa online. Ngayon ay, at kung lalabag dito, siguro yun, maaaring burahin, maaaring kasuhan ng may gawa ng mga fake news o scams o social media. Ngayon, aktibo na po pwede. Ngayon, maganda naman yung kampanya ng pamahalaan. Kapag gano'n, sa tulong ng mga kababayan or mga biktima, pwedeng mag-report doon sa sa cybercrime unit ng ating PNP o maybe sa NBI kung mayroon mga ganong post na scam o ito ay lumalabag sa batas niya. So hindi basta i-regulate kundi dapat may paglabag sa batas para mabura ang mga o mabaraw anumang hakbangin para mapakasuhan ng sino mang mapapatunayan na nagawa ng fake news yun. Kung paano ang pagre-regulate, tingnan mabuti baka nakakalabag naman at nakakasakal doon sa kalayaan natin na makapag-post ka ng malaya mo sa loobin, malaya mo opinion, di ba? So parang binubuksan lang mo yung bibig ng tao o yung malayang pagsasaboses ay malayang mo pagsasaboses ay masasakal. So maaari kasi halimbawa isang tao pwede mo na sa boses ka, halimbawa hindi mo na maaaring mali yung sinasaboses mo. Na mali ka na nakuha doon sa news. May mali ka nakuha, nagsaboses ka ng gano'n, di ba?
So, ikaw ba ay, yung ba ay cyber, maaaring ikaw ba ay lumalabag sa misinformation, disinformation, na nagkamali ka ng pangunawa doon sa isang di ba? Ano bang responsibility mo? Dapat bang tanggalin yun or not? Di ba? Ngayon, kung hindi ka naman lumalabag doon sa community standard, pero ba't kinechecka ng gobyerno, so yun, dapat tingnan mabuti kung paano ang gagawin doon sa post na halimbawa, nagkamali ka na ng pangunawa, yung mga ganun mga bagay, or anong pangangaralan ka na maging responsable ka for that, or else baguhin mo yung post mo, or else tatanggalin yan kasi mali yung pangunawa mo, nandi-disinformation mo yung tao sa opinion mo. So, di ba? Or sa sinasabi mo. Parang gano'n, di ba? Or may mga inilalatala talaga naman na mali na inililihis yung mga tao sa tunay na information regarding sa mga pangyayari. So, na makikita mo talaga na yung ay hindi nagkakamali, kundi hinihikayat niya yung mga tao for false, makikita mo naman yung tema nung daloy nung sinasabi. Kung ito yung hinihikayat o ng impluensya ng ganitong pagkakamali o maling hakbangin, di ba? O maaaring paglabag sa batas. Just because of this, di ba? Kita naman agad. So, maging fair doon kung paano yan. So, dapat pag-ibayuhin ng CICC at ating PNP at NBI cybercrime units para dyan sa mga scams na yan o fake news, etc. To stop them at hindi makaloko ng tao. Yan. Kaya dapat talagang maging maigting din yung ating pamahalaan. Dahil nga sa marami ng mga naloloko, lalo na financial. Halimbawa sila ay ikaw ay yung mahanapan yung sila may mga links, sinasabing ikaw ay ganito, kung ano mga panluloko sa internet na ikaw ay pagkakapirahan, ikaw ay ganito, ganyan, lalo na mga minor yung lulukuhin, di ba? So, yun ang problema dito. So again, Mother Mary likes the Philippines at hindi ito mabiktima ng fake news at maling influence, kundi may kayat ang lipunan ng Pilipino sa mabuti lalo na sa pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. At gabayan ang mga ahensyang tusupil sa mga ganyang usapin na protektahan laban sa fake news at scam. Yan. So sana maliwanagan ang banal na Santa Maria ang ating bansa at tayo ay hindi mahikayat sa mga panluloko, maloko tayo. Bagkus tayo ay magpapairan ng mabuti sa pamamagitan ng mabuting balita. Ma-impluwensyahan tayo ng pananampalataya sa Diyos at pagpairan ng mga katotohanan at mabuti lamang na pamuhay at pang-impluwensya ng mabuti at hindi pang-impluwensya ng masama at hindi tayo maloko nung umi-impluwensya ng masama. Tayo nananatili sa mabuti sa gabay ng Panginoon Diyos at pagsunod sa pamahalaan. Yan. Muli, maliwanagan ng ating banal na Santa Maria ang sambayan ng Pilipino. Wala pamahalaan at mamayan Pilipino. Mamamayan. Yung pamahalaan, mamahalan ng mabuting matuwid, tugunin yung karapat ng pantao, patas ng hostesya at iwasan yung korupsyon, pangapi ng mga tao, yan, katiwalian. Yung mamamayan, iwasan yung paglaban sa pamahalaan, paggawa ng kriminalidad, yung kagaya ng fake news, kagaya ng iba't ibang online fraud, online crimes, iwasan. Pagkos ay sumunod sa pamahalaan, suportahan yung karapatang pantao, mabuting pamamahala, pagkakaroon ng peace and order, at suportahan ang equal justice. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng maunlad, mapayapa, protektado tayo ng ating pamahalaan. At makapanampalataya tayo ng higit sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, o ano mga ating pananampalatayaan sa proteksyon at pagpapaunlad ng ating pamahalaan. Magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsubukan sa naman ng Critics Promotions ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggo nito. Magandang hapon sa inyo lahat.